Okay, so this is our daily reading 3894, 3895, and 3896. Kukuha tayo dito ng tatlo. Panoorin nyo yung daily episode para alam nyo yung lahat-lahat ng thread ng kwento sa reading everyday. Hindi man tayo maka-upload everyday, pero at least in advance malalaman ninyo. Una, this is for February 7th, first Friday. Hoy! Diyos ko, old soul. Pangalawa, vision. Pangatlo, prosperity. Heto tayo. Ngayon, kasi yung lumabas, yung old soul na una, ibig sabihin, hindi ganun kadali ang tinatahak mo ngayon sa buhay. No? Hindi ganito kadali ang lahat-lahat sa buhay mo. Kaya ka nagkakaroon ng matinding sagabal, delay, nagkakaroon ka ng sakit, nagkakaroon ka ng malawakang pag-boycott ng pera or finances sa buhay mo. Dahil yan sa mga tao na naging bahagi ng nakaraan mo. Posible na ito yung mga tao na hindi naman talaga totally maitim ang balak nila sa'yo, kundi sumasama lang ang loob nila dahil matagal na nila itong gusto or matagal na nila itong sinasabi sa'yo, hindi mo pinapakinggan, hindi mo isinilalang-alang at alam nila kasi alam kasi ng mga nakakatanda, alam ng mga taong pumanaw na darating ang panahon na maghihirap ka at ito ang hahanapin mo, yung ultimate na prosperity sa buhay. So dahil sa hindi ka nakinig, dahil sa hindi ka sumunod sa kanila at dahil sa pinabayaan mo sila, no, lahat ng kamalasan, lahat na yata dinanas mo na sa buhay. Which is literal naman talaga. 'Di ba? Kasi bilang anak, hindi lahat ng anak mabait, hindi lahat ng anak masunurin. Pero maraming pasaway na anak na responsable sa magulang, sa kapatid niya. Maraming mababait na anak na hindi mo rin alam kung responsable ba or sadyang napipilitan lang. May mga ganon. So kung dito tayo sa natural na pamamaraan ng pamumuhay natin, yung mga taong naging pasaway nung kabataan nila, natututo kapag nasa punto na or nasa edad na 30 pataas. Doon sila unti-unting natatauhan, doon sila nagkakaroon ng adjustment sa buhay nila. Yung iba kasi, meron talagang point sa buhay nila na magpipetisyon sila na ayoko nang gawin ito, magbabago ako alang-alang sa mahal ko, alang-alang sa sarili kong pakapakanan, no? Kasi may mga tao na yung prosperity kasi sinasabi hindi ng pera eh. Mostly damdamin ito, usaping emosyonal, usaping pampamilya, no? Dito tayo muna sa natural na paraan. Okay, ito yung mga senaryo na walang halong barang, walang halong kulam, sumpa at gayuma. Ito yung natural na nangyayari sa buhay. Kung mag-focus tayo sa emotion, kasi love month ngayon, di ba? Kung may mga tao na sa kapanahunan, no, na conservative pa, meron pa naman natitira ngayon. May mga anak kasi na they choose, no, na sundin yung magulang nila kahit labag sa kalooban nila. So minsan yung iba nagpapakasal sa hindi nila mahal, pero sa tingin ng magulang nila, ito yung dapat para at bagay sa kanila kasi ito yung taong magbibigay sa kanila ng magandang kinabukasan na hindi sila magugutom, hindi sila mahihirapan. Tapos, yung iba naman na mga tao, they have the liberty of choice kung sino yung mamahalin,
pakikisamahan, pakakasalan, iiwanan, tatalikuran, iabandona, sasaktan, emotional, physical. At yung iba doon, nasa punto na ikinasal sila sa taong akala nila mahal nila no? Sa taong akala nila tama at para sa kanila. Nagkaroon ng anak, 'di ba? Nagsama, pero parang aso at pusa. Yung pagsasama. And then dumating yung panahon na isa sa kanila nagkagusto sa iba. Hindi dahil sa kung ano pa man, kasi merong taong nagkakagusto dahil sa ugali, sa pag-aalaga, sa pakikisama, no? Ando doon yun. Hindi lang dahil sa maganda siya, hindi lang dahil sa sexy siya, hindi lang dahil sa mayaman siya. Bonus na yun kung yung natagpuan mo is maganda or gwapo, mayaman, no? Bonus na yun. Pero kalimitan kasi kapag galing ka sa masaklap na relasyon, yung hinahanap mo is the comfort or the peace of mind na meron sa taong na-meet mo, 'di ba? Pero marami kasing angle. Posible na ikaw lang yung committed, single yung natagpuan mo. Pwede din committed ka, committed siya. And then, doon lahat-lahat, ang dami nang nagsisircle ng mga problem. And that is the vision. Nakikita yan ng mga taong nakakatanda sa atin. And ikaw mismo, as you grow older, nakikita mo yan, nararamdaman mo. So, kung nandyan ka sa puntong yan at dumaan ka sa ganon kagulo ng pag-iibigan, and then dumating ka sa punto na 35 above na yung edad mo, marunong ka na kasing magbalansin yan eh. Malalaman mo kung kanino ka makikisama or kanino ka pupunta na may peace of mind ka na kahit wala kang ginagawa o kahit may problema ka, magaan. Kasi ito yung salita na magaan ang dugo mo sa taong yan. Tapos meron naman sasabihin, mabigat ang dugo ko sa taong yan. Doon mo na lang pagkukunan yon. The first scenario yan. Yung second scenario is, kapag hindi natanggap nung iniwan mo or hiniwalayan mo, na ipinagpalit mo siya, it may be female, male, or part of LGBT. Ngayon, dito papasok yung barang, kulam, sumpa, gayuma. Ito yun eh. So, lalong-lalo na kung yung inabandon na mo is mayaman, mataas yung katungkulan sa syudad, or ganito, ganyan. Pero, yung tangi lang naman sigurong magagawa mo dyan, is maglagay ka ng protection. That's a protection ritual sa love life ninyong dalawa, ng taong pinili mo. Kasi walang kasalanan at walang pagkakamali sa pagmamahal. Yun nga lang siguro, hindi lang siguro kayo nagkatagpo noon sa tamang panahon, pero nung dumating yung tamang panahon, na magsama kayo, hindi na matanggap ng kabilang partido. So, nasa sa iyo na yon dahil first Friday ngayon, kung i-secure mo yung relationship ninyo. Kasi, kapag hindi mo sinecure yan today, no, which is the vibration of first Friday, posible na yung iba na kayang gumastos ng gayuma, kayang gumastos ng barang, kulam at sumpa, maaagaw ang lahat na meron sa'yo at sa pamilya mo. Okay? So, panoorin nyo yung daily episode kasi lahat ng tatamaan ng first Friday na negative vibrations is babae. Okay? Proceed tayo sa special episode. Maraming salamat po.